So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest war sa balat ng social media. The biggest Hokage, mga kahombre ko. The clown of the LGBTQs, Serjak. Palakpakan sangu. Palakpakan sa puso. Palakpakan sa... Palakpakan ang ating kaibigan. San Pablo'y? Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa mga hindi nakasubaybay, meron na tayong nagawang content ukol kay Serjak, kung saan ay tinalakay natin ang pagkakaroon nito ng alitan sa mga LGBTQ at kay Filipino celebrity Aura. Sa naging video rin natin kay Awit Gamer ay nagawang magsalita ni Serjak sa issue, kung saan ay sinaad nitong pinakonfirm niyang hindi totoo ang 69 million pesos na sinugal ni Awit sa Okada. Ngayon, tatalakayin natin ang mga nakaligtaan nating balita ukol kay Serjak at ang posibleng pagkaso ni Serjak at pagkakaso ng mga LGBTQ kay Serjak. Sa nangyaring alitan, hindi pa rin tinigilan, mga kahombre ko, ni Serjak ang kanyang pagpo-post laban sa LGBTQ community. Ikaw kaya magpakapa ng titi sa bakla. Kailan pa naging her ang may uten? Pag tinigilan na ako ng mga bading, titigil na rin ako. Okay. Magbati na tayo. Pare-pareho lang pala tayong may sakit. Susumbong ko kayo sa lolo ko, Gernardo Avellaneda, galit sa mga bading. Okay. Hindi ako tumatawa. Ikaw, parang tumatawa ka. Kailan, tol? Sa susunod na pagpo-post ni Serjak, nagresulta ito sa pagkalaho ng kanyang Facebook page. Kumakalat na dahilan ay ang pagka-spam report dito ng mga LGBT advocates. Ngunit pagkatapos lang din ng 2 to 3 days ay bumalik na rin mismo ang page na ito. Kaka-report nyo, verified na. Ano na, mga bading? Okay. At dahil dito, nagawa ring magkaroon ni Serjak ng sarili niyang merchandise ukol sa naging issue. Serjak versus everybody, pro-gooding. Sinagot rin naman ni Serjak ang mga taong nagsasabing pinagkakakitaan lamang nito ang mga post niya ukol sa issue. Magkano yung binabayad sa'yo? Para sa mga nagsasabing pinagkakakitaan ko daw yung issue, o ayan, madaming views pero hindi ako kumita. Dahil hindi naman ako monetized sa 2 page ko. Okay na! Okay, so wala naman talaga siyang kinita, mga kahombre ko. Sino bang linoko mo dyan? Nagkaroon ng isang post si Serjak kung saan ay nagbabalak itong magkaso. Kaso may nangyari. Yan. As per my attorney, pwede ko na daw kasuhan yung mga bading na nanglait sa akin. Alright, naka-ready na ang mga ebidensya natin. Well, ang weird nito, mga kahombre ko Well, ito lang yung take ko. Para sa akin, no, for example, nag-aasaran kayo, nagkukupalan kayo sa social media. Dapat hindi na talaga to Hindi na to mangyari, itong kasuhan na to, no? Kasi social media to, mga kahombre ko, no? It happens all the time. Yun nga lang, depende na yan kung merong mag-uudyok sa'yo na magkaso. Sa akin, nangyari yon, mga kahombre ko, di ba? So, wala naman ako magiging choice. So, itinulak tayo, nagkaso tayo. Pero otherwise, wala yan sa akin. Even before, sa mga naganap sa buhay ko before. Pwedeng-pwede yung mga kasuhan na yan. Pero ako, hindi ako okay sa ganito, no? Kasi nag-trash talkan kayo sa social media, gumawa kayo ng mga katarantaduhan together. And then, afterwards, magkakaso ka? Anong klase to kalokohan na to, di ba? Diyos mio naman. I mean, you will be there wasting your time dahil wala naman mangyayari dyan. Lalo na sa sitwasyon na to ni Serjak, mga kahombre ko. Naghahanap siya ng something o ng somebody na pwedeng kasuhan. Ang hirap nito, Serjak, kahit kaibigan kita, mahirap magkaso sa lahat. Hindi ka pa magpa-advise? Sino-sino ang kakasuhan mo?
It's tough, man. I mean, bibigyan mo lang ng hirap at paghihirap ang iyong sarili. Wala yan, man. Mahina yan. Sa totoo lang, mga kahombre ko, madaling magkaso ng cyber libel. Nakailang ulit na ako. Yun nga lang. Kung ano po yung idinali ng pagsasampa, ayun din ang kinahirap ng pagkapanalo mo dyan. Sobrang hirap, okay? Lalo na't ikaw yung nagkaso. Sometimes, sa cyber libel, mas maganda pa na ikaw ang defense. Yan talaga, unfortunately. Para sa akin, through my experience, ganyan. Attack you with full force. Anyway, yung akala nila, okay lang sa'yo na lait-laitin ka. Ang hindi nila alam, iniipon mo lang pala yung ebidensya. It's a trap. Hindi talaga ako sang-ayon dito, mga kapatid. Sa kasuhan man, na, lalo na uulitin ko, at sila-sila rin lang naman na nag-iinisa, nagbubuisitan, tapos pag medyo napikon, kaso. Man. Ngayon, kung marami ka naman pera, Wala rin akong pera na kayang i-flex dito sa social media. marami kang oras, marami kang pang-abogado mo, marami kang pasensya. Kasi more or less, mga kaombre ko, nasa mga 2 years yan. Bago maayos yan, ha? Bago magkaroon ng proper resolution, 2 years yan. Kasi usually, mga kaombre ko, kahit yung mga mababa lang, yung mga walang kwentang kaso, no? Tumataas pa rin yan sa RTC. Kasi lalo na, hindi kayo nagkakaintindihan, both sides. Tataas po yan sa RTC. Lalo na't hindi kayo magkakaayos talaga. Prosecutor is there para ayusin kayo. Kung hindi kayo magkaayos, itataas talaga kayo sa RTC. So, ayun nga lang, man. Ang hirap niyan, mga kahombre ko. At ang hirap din yan, Sir Jack, para sa'yo. Lalo na't hindi mo alam kung sino ba dyan ang kakasuhan mo. Understand the social media game. Nagkaroon din ng isang komento ang netizen na sinagot din naman ni Sir Jack. Tanong lang, Sir Jack, bakit kayo nag-file against sa mga bading? Parang kayo ata ang nagsimula ng gulo. Well, diba? Real talk naman to, mga kahombre ko. Nice question! Una sa lahat, si Aura lang ang biniro ko sa shared post ko. Hindi nga ako nag-comment sa mismong post ng ABS-CBN. Then pagkagising ko, kinaumagahan, nag-viral yung shared post ko na yon at ang daming nagalit. It was a joke. Sineryoso ng mga masasamang bading. Kung ano-anong panlalait na agad yung mga content nila sa akin. Props kay Aura kasi sports lang siya. At yes, tinanggap ko din yung biro niya pabalik sa akin. Si Aura lang ang biniro ko. Bakit nakikisali yung ibang mga bading? At anong masama sa pagsabi ko ng totoo? Kailan pa naging her ang may uten? At last, kaya hindi ako tumitigil dahil hindi nila ako tinitigilan at pati mga anak ko dinadamay pa ng mga bading na yan. Siyempre bilang lalaki at ama ng mga anak ko, lalaban ako at naghahanda na rin mga ikakaso ko sa mga bading na hindi ko naman kilala. Sobra lang ng ookray sa akin at sa aking mga anak. Yun lang. Salamat sa tanong at sana'y naliwanagan ka. Okay. So, naliwanagan din naman ako. So, ibig sabihin, mga kahombre ko, hindi natin nakikita pala. Hindi lang natin nakikita, no? Pero marami pa lang ng lalaki talaga kay Sir Jack. Hindi ko lang alam. Kasi yung kanya lang kasi, pag yung bumabanat siya, yun lang yung nagbabiral. Nagte-trending yan. Pero yung mga banat against sa kanya, wala. So, mahirap. Kaya ang hirap ni Sir Jack palang i-judge. So, ngayon, alam na natin. And I understand that. Naglabas ng isang video si Sir Jack ukol kay Kong Percy Sendana ng Akbayan Party List. Isang stroke patient, si Kong Percy, na nagkaroon ng facial deformity. Oh my God. Isang DDS si Sir Jack at si Kong Percy ay open naman sa pagiging bakla. Yaring ito at mga naririnig natin kung saan nababahala talaga tayo. You will be accountable for that. Nakakabahala nga yan. Isa rin dito ang pag-post niya ukol sa isang video ng mga LGBT na mukhang may ginawang malaswa sa isang individual. The experience is unique. At sinaad niyang ito daw ang dahilan ba't tumataas ang HIV sa Pinas. Oh my goodness, man. Di ko kailangan manghipo ng tite. Di ko kailangan magpahubad ng babae. Kaya marami may HIV eh. Why me? No? Saan mo nakuha yung information na yan? Huh? Ang
Rainbow Rights Philippines, isang non-governmental organization na nakatuon sa paglaban ng karapatan ng mga LGBT ay nagawang mag-post ukol sa naging aksyon ni Sir Jack, mga kahombre ko. Panawagan para ihinto ang paglabag sa batas. Ang Rainbow Rights Philippines ay handa maghain ng mga kaso laban kay John Florence Argota, kilala rin bilang Sir Jack, ng Biklatan General Trias Cavite. Dahil sa paglabag niya sa Republic Act, oh my God, ang Philippine HIV and AIDS Policy Act at Republic, 11313 or Safe Spaces Act. Meron ding po si Sir Jack na kinukutya si Kong Mother Percy Sendanya ng Akbayan Party List dahil sa kanyang kapansanan. Labag naman yan sa Article 7277 o ang Magna Carta for Disabled Persons. Ang paglabag sa mga batas na ito ay may karapatang parusa sa pagkakakulong at multa. Maaari ring habang buhay na madiskwalipika si Argota sa paghawak ng kahit na anumang posisyon sa gobyerno. Nananawagan kami sa iba pang posibleng biktima ni Argota na makipag-ugnayan sa amin. Makakaasa kayo na tutulungan kayo ng Rainbow Rights sa paghahain ng mga kaukulang reklamo. We urge everyone to not publicly ridicule or vilify Argota for his disability. What we can do is to call out the bigotry and the possible crimes Argota may be committing. Para kay Argota, ang paghingi mo ng paumanhin sa posibleng mga krimen na ito, ang unang magandang hakbang. Magkakampi ang may kapansanan at mga LGBTQIA+ bilang mga kabilang sa minorya. Pero kung patuloy ang iyong gawain, sa husgado po ang ating magiging tagpuan. Oh my God! Shit! Fucking shit. Mabigat to, mga kahombre ko. So, crazy to. Get ready! As of now, nagawa naman mag-comply ni Sir Jack sa pag-delete ng video nito ukol kay Kong Percy. Very good. Ngunit ang post naman nito na ukol sa HIV ay hindi pa rin niya tinatanggal. May excuse. So, ito, mga kahombre ko, ito po ang comments. Basa tayo. Nilalamon kasi ng fame, kaya kung ano-ano na lang talagang gagawin para mapansin. Ayan tuloy, ibang nakapansin sa'yo. Sa kapal ng mukha niyan, hindi yan hihingi ng sorry. Pinagkakakitaan pa niya eh. Kay Meta na lang siya umaasa bukod sa clothing line na puro pang rage bait sa LGBT ang prints. HIV is not a joke. Kailangan siyang pag-aralan to spread awareness. Fame fades, but character stays. Nakakalungkot lang na isang PWD pa ang nagiging mapanghusga at walang pakialam sa damdamin ng iba. Hindi posisyon o kasikatan ang sukatan ng respeto, ugali at dignidad ang tunay na batayan. Sa nasabing kaso, nagawang ihayag ito ng isang netizen kay Sir Jack, mga kahombre ko. Imbes na mag-apology, todo post pa, wait na lang daw sa husgado ang tagpuan nyo. Sabi ni Sir Jack, kahit magtulong-tulong pa kayo mga putang ina nyo, hindi nyo ako matatalo. Mga putang ina nyo, kaput-kaputahan ng mga ina nyo. Magsama-sama kayong mga putang ina nyo, tarantado kayo. Fucking shit. Mukhang ready naman po si Sir Jack sa sitwasyon na binibigay sa kanya ng LGBTQIA+ community. Bring it on! Bring it the fuck on, man! So, medyo delikado to para sa iyo, Sir Jack, kasi maaabala ka dito. Maaberya ka, lalo na, siyempre gusto mo pang tumakbo, no? Sa public office, tulad ng ginawa mo nung nakaraan. Sayang naman kung itutuloy mo ito, itong ideology mo na ito. For me, as your friend, no, I would suggest na maybe it's time na makipagtropa ka na lang sa kanila. I refuse! Kasi may pangarap ka pa sa buhay mo na makataas ka sa public office, di ba? Ikaw kaya magpakapa ng titi sa bakla. Putang inan to, bakit yung mga ibang tao pa dinadamay mo? Isa ako, mga kahombre ko, sa nauna sigurong tumulong kay Sir Jack. Dati kasi, isa lang siyang fan ni MJ na nag-message sa akin. Naawa ako sa message niya. It was a big drama. Alam to ni Sir Jack. Dahil siya daw ay may kapansanan, meron siyang problema sa pagsasalita niya, iba ang nagiging tingin sa kanya ng mga tao. At ako, mga kahombre ko, without hesitation, dati pa to, matagal na to. Pero ako na si Makagago. Nag-reply ako sa kanya bilang, syempre, fan ko siya.
Nag-reply ako sa kanya. Maganda! Siyempre, ang aking sinabi. Doon na kami naging magkaibigan ni Sir Jack. Then I was surprised na talagang sumabog si Sir Jack. Sir Jack was a name back then. Hindi dahil sa mga ganitong kontrobersiya, mga kahombre ko, kundi dahil talaga sa isang malupit na pagiging komedyante niya. No? Totoo naman yun. And sometimes, this thing saddens me kasi unfortunately, yan yung nagiging karakter niya ngayon. Diyan siya pumapatok. So, yan yung pinepress niya ng malupit. Pero, I don't know, man. Siyempre, malaki na si Sir Jack. Hindi naman natin control si Sir Jack. Repent! Para sa akin, kung ano man ang iyong iniisip, gawin mo. Pero I would suggest na maybe makipag-okay ka na lang sa kanila. Pero yun, kayo mga kahombre ko, anong masasabi niyo? Ukol sa mga issue na to? Wala. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.